Sa dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay ho sa konsensya. Pero, like, kung ano ho yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So, ang kailangan lang naman po namin, 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the President, on confidential funds misuse, mamili na lang ho sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi ho sila. At this early Kong, meron mga malisyosong palipad hangin na di umano, meron daw pampatalino kapalit ng boto ng mga miyembro ng Kamara sa impeachment. Meron bang katotohanan itong palipad hangin na ito, Kong? Katulad doon na binanggit ko, sa totoo lang, hindi naman ako kailangan yung mga pampatalino eh. Kasi kahit po yung ordinaryong tao, maiintindihan nila, papaano nga ho talaga maipapaliwanag na may 4.4 billion na pumasok sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio over 20 years. Pag-usapan na lang ho natin 2009. Vice President lang po yung pangalawang pangulo po nung taon po na yun. Papaano pong nangyari with a SALN of 18 million in 2009, meron pong pumasok lumabas sa kanila pong bank accounts na 700 million. Hindi ba? Hindi kailangan na kahit ano pa hong intriga, hindi ho kailangan na kahit ano pa hong sinasabi nilang dagdag proyekto para makumbinsi yung mga tao on the basis of evidence na meron ho talagang mali dito po sa naging gawi ng pangalawang Pangulo. So, my answer to that is, intriga lang yan, hindi po yan totoo. We can impeach on the basis of evidence, nothing more.